DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL Friday! Naglalagablab sa Friday! Diretso po ang naglalagablab na balita sa kanan ni Weng de la Peña. Ako inyong kasama, Buddy Oberas. Kain natin yung barangay hall na pinasok. Mario Joseph Salapi natangay. May report si Leo Barceliano ng RMN Legazpi. Leo, i-radyo mo. Hindi matukoy ngayon ang Calabanga Municipal Police Station kung sino ang kanilang iimbitahan para magbigay liwanag sa kaugnay naman sa reklamo ng barangay captain sa barangay hall ng Kinali, bayan ng Calabanga sa lalawigang nabanggit makaran itong dumulog sa impilo ng pulisya o para ipagbigay alam na anya alas 6:30 ng umaga nang siya magtungo ay bukas ng kanilang barangay hall at nawawala ang 30,000 piso. Wala ring deklarasyon ang naturang bantay ang Chief Tanod, katuwang na rin mga tauhan nito at ang Chairman Committee ng Peace and Order kung saan ayon sa hepe ng pulisya inatasan nito ang kanyang tauhan na magsagawa ng nuclear investigation sa barangay hall at ipatawag ang lahat ng mga naka-duty para magbigay linaw at mapatunayan kung talagang walang kinalaman ang barangay official sa pagkakawala ng pondo ng kanilang barangay. Inatasan na rin ngayon ni Police Senior Superintendent Ramiro Bausa, ang Police Provincial Director sa nabanggit na lalawigan na baka anya dalawang ang ganun tinitingnan, inside job o talagang napasok ng mga baganagaw, kaugnay pa rin sa malakas na ulan at nawala ang mga tauhan na bantay. Kasama mo sa RMN Legacy para sa DZXL 558, Leo Barceliano, Tatak, RMN. Kalaboso naman ang isang bastos na American National matapos ang reklamo sa barangay Baybay, Liloy, Zamboanga del Norte. Sa salaysay ni Rizalito Pasunting Silva, pumasok sa kanyang tindahan na walang permiso itong foreigner na si Jackie Leo Davis, 54 anyos. Napagalaman na lasing ho yung suspect, mga kasama. Bigla na lamang pumasok sa tindahan ni Silva nang walang pahintulot. Humiga ito sa kanyang sopa sa may sala. Makalipas sa ilang saglit, pumunta daw ito sa isang sulok ng tindahan kung saan nakalagay ang cabinet at dito umihi. Nagkataon naman na dumaan ng 17 anyos na anak ni Silva at ibinuyang po ng Amerikano ang kanyang ari sa dalagita. Dahil sa pagkabigla ng dalagita, nagsisigaw ito at tumakbo papunta sa kanyang kwarto at hinabol naman siya ng suspect. Naharang naman ang suspect ng ama ng dalagita at kagad nakahingin ng saklolo sa mga otoridad. Saka dinala sa police station. Naharap ngayon sa kasong unjust vexation of ang bastos na si Davis. Malitang bastos pa rin. Tinutugis ito sa Kuwait nangyari. Tinutugis ngayon ng otoridad ng isang taxi driver na nambastos ng pasero niyang Filipino worker. Agosto 5 na mangyari ang insidente na muna'y pangmumolestya ng Kuwaiti driver sa hindi na pinangalan ng biktimang Pinay. Ang sabi, unang pinara po na ating kababayan ang tsuper para magpahatid sa pinapasukang opisina sa Salmiya, Kuwait. Dito raw naakit sa maalimdog na kaseksihan ng Pinay ang tsuper, kahit bago itutuloy na kababa ng taxi ay pinanggigilan at sinuklian pa ng kabastusan ng manyakis sa Kuwaiti. Patuloy hong pinaghahat ng otoridad ang taxi driver na humarurot palayo matapos ang insidente. Hindi rin naplakahan. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro Sports Viva Asia Update. Sa pagpapatuloy po ng bakbakan sa quarterfinal match sa FIBA Asia Championship, konting tumbling na lang. Malapit nang masungkit ng Philippine National Basketball Team ang pangarap na paglalaro sa World Basketball Championship sa Spain. Ito ay sa tulong na rin ng determinasyon ng Gilas Pilipinas na manalo at malampasan ang bangis ng Kazakhstan. Magsisimula knockout quarterfinal match sa pagitan ng Pilipinas at Kazakhstan mamayang alas 8:30 ng gabi. Ayon kay Team Pilipinas Center Japet, galing mag-dunk nito, Aguilar, kailangang mapanatili ng Gilas ang rhythm ng depensa nila, lalo pat malalaking players po ang Kazakhs.
Nangako naman ni Team Captain Jimmy Alapag na dito na nila may papamalas at mapatutunayan ang mga sakripisyo at pinaghirapan nila para sa national team. Mamuhay! Gary David! Naglalagabla na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Kala nyo ha? Wala si Loli, wala pa. Pero andito si Miss Candy. Maya ha? Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghiba. Jamie Lee, standby ka rin ha? Iba yung nakuha ni Ate Candy. Pansit yata yan. Ano ba? Kasi naman umuulan ng pansit sa atin. Kung sa iba umuulan. Kaya nga. Oo, iba't ibang klaseng pansit. Iba Maraming yung nadala salamat ni sa Ate ating mga Candy. OJTs. Oo. O sige, ito muna. Dahil naumay tayo sa pansit. Magpanghimagas muna tayo. Di ba mamaya ulit tayo mag-dessert ng candy. Di ba, Miss Candy? Mag-candy tayo pagkatapos ng another panghimagas. O ito ha. O yung mga matatalino dyan. Ano ba mas importante, yung matalino o yung puso? O, Diba? matalino sa puso. O, di ba may ganyan? Matinding tanong yan, Ano ba Anong gusto yan? mo? Gwapo, mayaman? Nakakainis. Ay, syempre, joke lang. Iba yung isip ko gwapo. Anyway, ito, bilib na bilib ngayon ang karamihan sa 11 anyos na batang babae na si Ceres Cook Sammy Parnell sa United Kingdom. Ito ay dahil mas mataas pa, ito ang mantakin nyo ha, ang kanyang IQ ay mas mataas pa kaysa kay Albert Einstein. Grabe naman yan. At Stephen Hawking. Sino ba yun? Kapitbahay yata namin yung joke. Isa nga daw sa pinakamatalinong taong maituturing si Ceres pagkatapos makakuha ng 162 na score sa Mensa IQ test. Kaya lang daw kumuha ng test si Ceres dahil gusto niyang malaman kung kaya nitong talunin ang kanyang ama sa patalinuhan. Kinuha niya ito noong July kasama ng kanyang 45 years old na ama na miyembro na rin ng Mensa at isang matagumpay na abogado. Nung una raw, hindi raw makapaniwala ang bata sa kanyang naging score, ngunit ang kanyang mommy at daddy ay matagal na raw na alam na sadyang matalino ang kanilang anak. Ang sobrang talinong si Ceres naman ay gustong maging Prime Minister sa kinabukasan. Ang alam ko itong Mensa na to, ito yung mga members ng mga matatalino. Grabe yan. Member ako dyan. Ganun ba? Oo, mensan lang. Mag-aaral. Joke lang. Winner! Tawa tayo. Ayan po ating balita pang himagas. Ako po si John Ice o Johnny's Tatak RMN. Thanks, John. Ayos dandala yung pagkain. Pansit ha. DZXL Showbiz Balita. Totoo na po ito. Hi, Miss Candy. Hello, good afternoon, Papa Licious Body. At sa lahat ng ating mga friendship, mga ka-tribe at mga ka-chatters. Hello there. Nako ha, salamat sa mga biyayang dumarating sa atin. At nakaraos naman tayo ng ating kanina agahan. Agahan, yan. Ngayon naman, tanghalian. Mamaya, di na. Di na naman. Nako, hapon Hindi na. na nakakaranas. Wow. Teka muna, Salamat Miss Candy. po. Oo nga. Unahin natin itong balitang ito. Naglalagablab na mga balita. Ito kanina, sinabi natin na ang Cavite ay DZXL Breaking News. isinilalim na sa state of calamity dahil sa oil spill. May balita si Jamie Lee De Castro ng Armen Southern Tagalog. Jamie Lee, iradyo mo. Isinailalim na nga sa state of calamity ang bayan ng Rosario matapos na tuwirang maapektuhan ng pagkalat ng langis mula sa barko na nakahimpil sa lugar. Idineklara kanina lamang ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng Rosario ang state of calamity sa hinga ng oil spill. Bukod sa bayan ng Rosario, apektado na rin ang mga bayan ng Ternate, Tanza, Naik, habang ilan pang malalapit pang bayan ay pinangangambahan na rin ang pagkalat pa ng langis. Ayon kay RDRMC Region 4 Director Victor Mazar, halos 300 mangingisda na ang direktang naapektuhan ng oil spill. So ngayon, nagpapatuloy investigasyon ng Coast Guard NCR sa naturang insidente. Kasama mo sa Southern Tagalog para sa DZXL 558, J. De Castro, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Andito na ang Showbiz
maligaya. Happy birthday lang kay Joyce Aldra today, August 9. Yes! Si Miss Clinic on the Air Angkor. Ayan. Happy birthday, Miss Joyce. Advance naman sa Sunday. Yes. Ate Sansu. Yahoo! Susan. Si Mother Susan. Kaya pala busog na busog at happy Friday. Naku, wala man siya dito pero ang presensya ng pagkain, lasap na lasap at Talaga. ramdam na ramdam namin. And congrats din sa mga bagong graduates, mga OJTs ng PUP dito. Oo nga, na sila ang sponsor ng ating breakfast. Ibang klase talaga. Salamat ha. Balik lang kayo ng balik. Kami kayo tatanggihan. Welcome na welcome yan. Eto kaya, welcome pa rin ba? Naku, mag-iisang linggo na ha, pinag-uusapan na ito. Talaga naman, nung last Saturday hanggang Sunday, hanggang ngayong Friday, talaga naman, Yan pa din? umuusap pa rin ang mga sex video nito ni Sus, ni Chito Miranda, no? Tsaka ni Neri Naig, na naig Ano pa bang talaga. gusto nyo talagang mangyari? Oo nga eh. Pero ito papabads Oo. how true ang chika ng promotor sa pagpapakalat ng sex video nila ay ang anak ni Chito Miranda. Ouch. Oh, kahapon, nag-trending sa iba't ibang blogs, pati na rin sa Facebook, na ipinakita ang sulat daw ng kanyang anak para sa kanyang daddy at inaamin na siya ang nagpakalat nito. Nako, kaya naman daw pala nagawa ng bagets yun dahil galit na galit ang kanyang Junakis kay Chito at pati na rin sa girlfriend nitong si Neri. Nako. Ba't daw galit si Galit. Jonaki? Junakis, walang sinabing reasonable. Basta galit ako sa inyong dalawa dahil dyan, eto, iba-viral ko kayo. O, diba? Bongga, boom na boom. Pero, may, hindi naman daw nako-convince na sulat ito ni Kala ko ba Junakis. may nagnakaw lang daw sa room ni Chito, yun ang kanyang yun ang kanyang unang sinabi ni yun, yung Chito. anak naman ng Pero umamin. ngayon, may nag-post sa vlog na Oo. si daw ang nasa likod ng pagpapakala So, sino ng sex magnanakaw video. ngayon? Yung anak. Nako ha, ang galing naman niya. Nako, ikaw talaga ha, pinanonood mo yan bago mo ipinakalat, no? Ikaw, galing ni ikaw Daddy. talaga. Oo, bakit ganun? Di sila Patakip pa nagdadamit. ng mata si Daddy, ha? Cute ko. Ang cute niya doon ha. Baka mademanda kayo. Agad tayo sa NBI. Pero babe lang siya ha. Behave. Babe na babe. Parang si Miss Sai Agustin, behave na behave din daw. Ang bihira naman. Nako, kung totoo man yan, nako, lilipas din yan. Kasi may bago na naman yan, tiyak. May bago susil. Ay, nako. Lagi yung may latest. Sus ko. Ikaw naman dyan, parang di na bago lagi. Ayan po ha. At ang ating showbiz chika ngayong Friday. Maraming salamat po. Sa ngalan pa rin po ni Lolly. Ito pa nag-iisang Dal Dakila, Miss Candy, Tatak Ay, Miss RMN. Candy, wala ka namang ang sa'yo yata yung sandal video. Sandal. Yung nakasandal Oo ka nga. lang. Oo, kasi nakakapagod kaya sandal-sandal lang tayo. Nakachinela, sandalyas. Oo, para makahihinga rin yung mga paa natin. Ayan. Ay, kay Miss Candy! Thank you! Alas 12:33, oras sa ng PhilHealth. Naglalagablab na mga balita. Paano mga kasama, diretso nyo lang po yung pananghalian. Nasa naman kayo ngayong holiday. You're insecure, Dire-diretso, mga naglalagablab. you're turning heads when you walk At busog na mga balita. Inyo po napakinggan sa DZXL 558. Tanghali po ng Friday, August 9, 2013. Go! Go! Gilas Pilipinas! Sama nyo sa serbisyo publiko sa ngalan po ni Weng de la Peña from the province of Occidental Mindoro. Meron na tayong bagyo dyan ha, San Jose. Ingat kayo dyan. Mabuhay, ako si Buddy Oberas. Kami po sa XLI Tatak. Tatak RMN. 5 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! Init!